Bilisan mo. Madam, mabagal ka. Bilisan mo na, ang tagal mo pa. Madam. Naririnig mo ba? Parang may iyak ng bata. Siguro ay isang pusang nag-iingay. Huwag ka nang makialam. Baka magsara na ang tanggapan ng civil affairs. Talagang bata ka pa. Li Chayansheng. Ngayon ay araw ng pagkuha natin ng lisensya. Hindi ka naman nagbabalak na umatras, di ba? Hindi na maibabalik ang dowry. Halika. Ang cute ng batang ito. Halika. Yakapin mo. Ako ay isang dalagang dalaga. Yakapin ang isang manika. Huwag nang hayaang magsismis ang iba. Dali, itapon mo na. Sa malamig na panahon. Ngayon. Pero ito ang magandang araw ko. Huwag mong isipin ang mga malas na bagay. Siksyaolan. Sa ganitong panahon, ang batang ito ay nasa labas. Kung hindi natin siya aalagaan, mawawalan siya ng buhay. Dalhin na lang natin siya pabalik. Ikaw talaga ang mabait na tao. Hindi mo ba talaga naiisip na may makakapagbayad sa iyo balang araw? Kahit nga sarili mong anak, iniwan mo sa tabi. Ano pa ang maibabalik mo? Talaga bang aalis ka o hindi? Nagkataon lang na nakilala natin ang batang ito. Ipinapakita lang na may koneksyon tayo sa kanya. Hindi tayo pwedeng walang pakialam. Ito ay isang buhay pagkatapos ng lahat. Huwag mo kaming isali sa usapan mo. Sumusunod ako sa'yo. Hindi ako nandito para magdusa. Para lang alagaan ang anak ng iba. Malapit na akong magtatlumpu pero wala pang asawa. Kung hindi lang sana ako nagsisave ng pera. Para sa doble ng bride price. Akala mo kaya kitang makasama. Xiaolan, huwag kang magsalita ng galit ha. Pwede nating baguhin ang petsa ng kasal. Pero ang buhay ay napakahalaga. Dala natin siya pabalik muna. Ang natitirang bagay. Susubukan ko. Pwede ba? Hindi pwede. Kailangan ko makuha ang sertipiko ngayon. Pipiliin mo siya, o pipiliin mo ako. Kung ganito na ang sinasabi mo, wala na akong choice kundi ikaw na lang. Alam ko na. Li Chayansheng, nabaliw ka na. Mabait, walang takot. Sasamahan kita pa uwi. Li Chayansheng, ikaw, maghintay ka lang sa akin. Bata. Tingnan mo, hindi ba tama ang sinabi ko? Chayansheng, hindi kita tinutukoy. Yung buong ari-arian mo, nabayad ng bayad sa kasal. Kahit na mahirap, nakuha mo si Xiaolan. Ang ganda ng asawa mo. Para sa isang batang ligaw. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Sinasabi ko na nga, isang bata lang yan. Bakit mo pa kinuha yan? Hindi naman. Para alagaan ang manika. At gawing asawa mo. Lin Maomu, anong sinasabi mo? Nagme-make fun ka sa manika. Mag-ingat ka, baka durugin ko ang bibig mo. Sige na, sige na. Ako na ang bahala dito. Ihagis mo na ang batang ito. Mag-sorry ka kay Xiaolan. Kunin mo na ang sertipiko. At pagkatapos, magsimula kayong mamuhay ng maayos. Ang batang ito, kailan lang siya ipinanganak. Ayaw na sa kanya ng mga magulang niya. Pero siya ay inosente. Nung dumating siya sa mundong ito, may karapatan siyang mabuhay. Sa Panginoon na ito, mukhang hindi mo kaya. Anak, anong ginagawa mo? Li Chayansheng, ang galing mo talaga. Binabato mo ang mukha ko, si Lin Xiaolan. Sa lupa, di ba? Ako si Lin Xiaolan habang buhay. Hindi pa nakaranas ng ganitong sakit. Ngayon, sa harap ng lahat, ng mga magulang at kababayan natin. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, babasagin ko siya. Si Xiaolan. Huwag. Huwag, huwag, huwag. Ano ang gusto mong mangyari? Sasang-ayon ako sa iyo, okay ba? Kakaipanganak lang niya. Ayaw na siya ng mga magulang. Pero walang kasalanan ang bata. Sobrang kawawa na siya.
Sa tingin ko, tila ayaw mo talagang magpakasal. Pero dapat may bayad sa pinsala. Kailangan mo namang ibigay iyon. Tama iyon. Kailangan mo pang mag-set up ng mesa sa baryo. Para sa paghingi ng tawad. Sabihin mo, na lahat ng pagkakamali ay sa iyo. Kung hindi, si Xiaolan, paano na siya makakapag-asawa sa hinaharap? Lahat ng ari-arian ko. Nabayaran na ang dowry. Anong dowry? Hindi ka pa rin ba naaalala? Naibalik ko yun. 20,000 dowry. Nanay ko kasama ang batang ito. Ngayon, hindi na kami mabubuhay. Xiaolan. CJ. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat, ayos ba? Huwag mong saktan ang bata. Hindi ko na kailangan ibalik ang dowry. Pero yung danyo sa isip, mayroon pang alak na panghingi ng tawad. Maaari bang hindi na lang natin ito gawin? Talagang hindi ko kaya. Chayan Sheng Walang magandang kapalit sa pagiging mabuti. Huwag mong isama ang iyong buhay. Sa mga ito, tama iyon. Isang sira-sirang bahay lang ang meron kayo. Tapos may dalang bata. Nakasama mong magdusa. Hindi ka man lang nag-iisip para sa sarili mo. Dapat isipin mo rin ang batang ito, di ba? Baka nga, yung batang ito, hindi ka pa tinuturing na ama. Ano nang nangyari? Nasaan ang lakas mo kanina? Ipakita mo na. Nagsisisi ka na. Tingin ko, hindi ka na magiging mabait na tao. Sinasabi ko sa'yo, walang silbi ang pagsisisi. Bro, papalitan mo siya ng perma at selyo. Bayad sa pinsalang emosyonal. Alak bilang paghingi ng tawad. Kabuang 70. Bigyan kita ng maswerteng numero. 8,008. 8 direksyon, 8. Itong utang na sulat. Magpirma ng palatandaan. Tungkol dito sa araw na ito. Tapos na ang usapan. Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo na. Li Chayansheng. Talagang ginawa mo pa rin. Para sa batang pasanin na ito. Iniwan mo si nanay. Sasabihin ko sa'yo. Magrereklamo ka. Ngayon palang nagsisisi na ako. Nagsisisi ako na noong una. Bakit kita nagustuhan? Ganon. Walang konsensya na masamang babae. Buti na lang at dumating ang batang ito, na nagpahayag sa akin ng iyong tunay na kulay. Kung hindi, maaaring masayang ang buong buhay ko. Lumayo ka. Malapit na tayong yumaman. Bibili na tayo ng gatas. Ayos. Ikaw, maliit na bata. Ngayon, naiintindihan mo na ang mga salita. Tama ba? Ito bang sasakyan? Ito nga. Walang malaking problema, di ba? Naibenta na ang sasakyan na ito. Paano ka pupunta sa bayan para magtrabaho? Sasakay lang ako ng lakad. Wala namang iba, medyo mapapagod lang. Tingnan mo nga. Kung walang problema ang sasakyan na ito. 300 piso. Ihahatid mo na lang, di ba? 10 milyang daan sa bundok Ang galing mo talaga. 300 piso, mahal na. Tingnan mo ang kalawang Nasuong na ang gulong. 10 piso lang ang halaga. 100 piso. Huwag kang umiyak. Kuya Long. 300 piso. Hindi ko ibebenta kahit 1 sentimo. Huwag na umiiyak, mahal. CJ, saan nanggaling? Nakita ko lang.
Ikaw hindi ko alam kung paano sasabihin ang hello sa'yo. Naiintindihan ko na. Magpakabait ka, wag nang umiiyak. Sige na. Salamat, Kuya Long. Bakit ka magpapasalamat? Nakikita ko ang pride ng anak mong babae. Salamat, Longji. Sige, mag-ingat ka. Ingatan mo ang paglakad. Okay. Gatas. Xiao Kui. Chayan Shengji. Dumating ka na. Tulungan mo ako. Kunin mo ang gatas na nasa lata. Ito na ba yung batang yun? Alam mo na rin pala. Nakalat na sa buong baryo. Sandali lang. May mas maganda pa ba? Sobrang pinaliliguan mo talaga ang bata. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa'yo ang pinakamahusay. Tapos na. Kaya, kunin mo na ito. Tulungan mo akong yakapin. Natulog na siya. Ang ganda talaga. Sandali lang. Bibigyan kita. Hindi. 238 ba? Gumagawa ka ng mabuti. Sasagutin ko ang gastos mo, okay lang. Hindi natin pwedeng hayaan ang mabubuting tao. Ikaw na lang ang nag-iisa. Tama ba? Ito ay isang magandang gawa. Kaya. Salamat ha. CJ. Sandali lang. At ito pa. Ito ay ibinibigay bilang bahagi ng promo. Kaya, kung ganoon, ako na ang bahala sa bata. Salamat sa iyo. Ano naman ito? May pangalan na ba ang bata? Anong pangalan? Anak na babae. Tatay, bibigyan kita ng pangalan. Kunin natin. Mas mabuting pangalan na may magandang kahulugan, okay ba? Ano ang pangalan? Fortuna. Hindi pwede. Sobrang pangkaraniwan. Maghanap ka ulit. Mga bulaklak at damo. Sobrang luma na. Tama ba? Ayos. Maghanap ka ulit. Buksan. Masaya. Tawagin kang Masaya. Ayos ba? Masaya. Okay ba? May magandang pangalan na ibinigay sa iyo ang tatay. Sa hinaharap tawagin na lang nating Likaiksin. Ayos ba? Wala namang ibang kakayahan ang tatay. Saan ang tatay? Sa hinaharap, maaasahan kong bawat araw ay magiging masaya ka. Susuportahan ka ng tatay sa kolehiyo. At makakahanap ka ng magandang trabaho. Okay ba? Siguradong magiging matagumpay ka, anak. Mabait. Taon. Ang aking ina ay isang mahinahon na tao. Isang mahinahon na tao. Pero ang kanyang balbas, medyo matigas sa kamay. Liksingkay. Anong sinusulat mo? Ang aking ina. Liksingkay, nagsisinungaling ka pa rin. Ito ay isang lalaki. Saan mo kinuha ang mga ito mula sa aklat ng sanaysay? Binaligtad mo lang. Guro, hindi ako nangopya. Ito ay isinulat ko mismo. Huwag ka nang magpalusot, Likaiksin. Bibigyan kita ng 0 sa sanaysay na ito. Patawag mo ang nanay mo sa paaralan.
Kailangan kong makipag-usap ng maayos sa nanay mo. Likaiksin, bakit hindi mo direktang sinabi sa guro na ikaw ay batang ligaw na walang ina? Tama nga, sabi pa ng lola ko, na nakuha ka mula sa tabi ng kalsada. Hindi naman mahilig magbula ang lola ko. Sabi pa niya, nakuha ka ng tatay mo sa gitna ng daan. Kahit ang asawa ay umalis na. Bola-bola lang yan. Pinakamabuti ang tatay ko sa akin. Hindi siya ang kumuha sa akin. Kumuha siya talaga. Alam ng buong baryo yan. Hindi makahanap ng asawa ang tatay mo. Walang gustong maging nanay mo. Ano ngayon? Sapat na ang pagmamahal ko sa sarili ko. Hindi ako nagmamalasakit kung may iba. Hindi ako nagmamalasakit kung may iba. Masaya akong gumawa ng takdang aralin. Masaya. Ano nang nangyari? Hindi masaya, ano? Baka sa paaralan. May nang bully sa'yo. Sabihin mo kay Itay. Naglaro ng jump rope kasama ang mga kaklase. Nabangga lang. Masakit ng kaunti. Saan ka nabangga? Hayaan mong tingnan ng tatay. Bilisan mo. Walang anuman. Talagang walang anuman. Talagang walang anuman. Bakit ka ganyan kaingat? Mag-ingat ka sa susunod ah. Alainan. Masaya. Hulaan mo, bumalik si tatay ngayon. Anong magandang bagay ang dala niya para sa'yo? Alainan. Tingnan mo, ano ito? Lapis. Tatay, tingnan mo ang nasa mesa mo. Itong mga dulo ng lapis. Hindi na magagamit. Palitan na natin. Anong nangyari? Itong mga dulo ng lapis. Itabi mo na yan. Hintayin mong tumubo pa sila. Tatay, sapat na ako. Nagsasawa ka na sa kakaisip. Ikaw nga, hindi ka man lang parang isang 7 taong gulang. Umalis ka na. Pakiputol ang lapis. Ako na ang mag-aayos ng mesa mo. CJ. Maliit na negosyo. Tatay, panahon na para maghugas ng paa. CJ, napakabait ng anak kong babae. Tutulungan kitang tanggalin ang sapatos. Hindi na. Kaya ko na, tatay. Tay, sinabi ko na. Nabibili muna ako ng sapatos para sa iyo ngayong buwan. Tapos saka ako bibili ng lapis para sa akin. Bakit di mo pinapansin? Anak ko, ngayon parang nagiging tagapagbilang na. Sobra. Ayos lang, walang anuman. Anong suot ng tatay, hindi ba suot din? Ano ang ibig sabihin ng walang anuman? Ano ang ibig sabihin ng walang anuman? Noong nakaraan, nagdala ako sa iyo ng manto. Nakita mo na iyon. Puno ng mga bato ang daan sa site. Sira ang sapatos. Kailangan talaga masira ang mga paa mo. Para rin namang tama na. Sira ang paa, sira pa ang sapatos. Sige na. Huwag ka nang mumutla. Ang pinakaimportante sa amin ngayon ay mapag-aral ka ng maayos. Para sa hinaharap mo, makapasok sa magandang unibersidad, makahanap ng magandang trabaho, kumita ng malaking pera. Itong sirang sapatos na ito, hayaan mong isuot ng tatay. Hindi pa nga isuot ni tatay. Bakit mo pa sinasabi? Hintayin mong kumita ako. Bibili ako ng malaking piraso ng baboy na hita. Bibili ako ng maraming hita ng baboy. Talagang bibili ako ng maraming hita ng baboy. Pagkatapos ay kakainin mo ito kasabay ng kanin. Huwag mo nang kakainin yung tuyong-tuyo na pandesal. Pagkatapos, ibibigay ko kay Tiakwi. Bumili ng ilang magagandang damit. Talagang kahanga-hanga ang anak kong babae. At ikaw, ano? Gusto kong bumili ng 100 kahon ng lapis. 100 kahon ng lapis. Alainan. CJ. 100 kahon ng lapis.
Ayos na, wag nang hugasan. Dahan-dahan lang. Huwag sa katawan. Huwag magbuhos sa katawan. Ginoong Zhang, sino ang hinahanap mo? Ako ay ama ni Li Caixin. Ngayon pumunta ako dito para makipag-usap sa inyo tungkol sa kalagayan ng batang ito. Hindi ko ba sinabing dumating si Mommy Li Caixin para isulat niya ang isang komposisyon tungkol sa ina. Pero kinopya niya ang libro ng komposisyon at kinopya pa nga bilang ama. Bakit ka nandito ngayon? Ito. Masaya ang batang ito. Siya. Wala siyang ina. Pero ang batang ito ay isang mabait na bata. Guro, huwag mo siyang sisihin ah. Walang nanay. E di problema mo na yan. Isang malaking lalaki. Hindi kayang suportahan ang isang pamilya. Umalis ang asawa. Pinabayaan ang bata na magdusa kasama mo. Ganyan ang mga bata. Lahat ay natutunan nila sa iyo. Nagtatago, nagsisinungaling, walang pananagutan. Karapat-dapat ka bang maging ama ng bata? Guro Zhang, ano man ang sabihin mo, ayos lang. Masaya siya. Hindi siya mangungopya sa iba. Hindi lang niya alam kung paano isulat ang ina. Kaya't hinahayaan mo lang siyang walang pakialam. Alam mo ba, kung gaano kahalaga ang pagmamahal ng ina sa bata? Kung hindi mo siya maibigay, hayaan mo na lang ang bata na makasama ang kanyang ina. Guro Zhang, calm down ka muna. Mga prutas na itinanim sa bahay. Sariwa pa. Tikman mo. May espesyal na sitwasyon ang batang ito. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Kayo ng mga magulang ngayon. Hindi mo maayos na naituturo ang bata. Alam na lang ang gawin ito. Li Caixin, bakit ka pa nandito? Pinapunta ko ang nanay mo sa paaralan. Bakit mo pinapunta ang tatay mo? Wala akong nanay. Isa lang ang tatay ko. Ako ang anak ng tatay ko. Isang batang ligaw na kinuha at pinalaki sa bahay. Wala akong ina mula pagkabata. Hindi kita papayagang bulihin ang tatay ko. Masaya. Dahil alam mo na, ang lahat. Kaya, tatay, nagtatanong ka ba? Gusto mo bang hanapin si nanay? Ayoko. Talagang ayoko. Pero lahat ng ibang bata may nanay. Wala ka bang kahit kaunting interes? Sinasabi kong ayoko, ayoko talaga. Sapat na sa akin na nandyan ka. Ano bang hinahanap mo, ma? Bakit mo ako hinahanap? Ikaw ang nagpalaki sa akin. Kilala mo ako bilang Li. Natuto akong magtrabaho sa bukirin mula sa iyo. Ikaw lang ang ama ko. Wala akong ina. Ano ang kailangan mo ngayon? Bakit mula nang umuwi ka galing sa paaralan? Ay parang malungkot ka. Kasi naawa ako sa mga prutas na itinanim ni Tita Kui. Ang ganda ng mga prutas na iyon. Maibebenta sa merkado ng mahigit 10 piso. Nasira lahat. Dahil lang sa mga prutas na iyon. Bakit ka umiiyak? Talaga naman. Ngayon, anak ko, hindi ko alam kung gaano siya kagaling. Pag-upo niya sa harap ko, ang lakas ng boses niya. Na-shock pa ang mga guro. Huwag niyo akong inaapi. Noong panahon na yon sa puso ko. Ang lamig at init ay hindi ko malimutan. Napakagaan ng pakiramdam. Tatay, sabi mo, ako ba talaga ay isang pabigat? Isang batang ligaw na walang ina. At nadamay ka pa. Inaalipin si Gianli. Zhang, kasinungalingan. Sino pa ang magtatangkang magsalita ng ganyan? Sisirain ng tatay ang kanyang bibig. Aking anak na babae.
Matalino na, mahilig pa sa pag-aaral, at marunong makaramay sa iba. Sino ang mang-aapi sa ating anak na babae? Hindi siya patatawarin ng ama. Huwag nang umiyak, huwag nang umiyak. Nasaan ang ama? Walang gaanong kakayahan. Hindi ko maibigay sa iyo. Gintong pugad, pilak na pugad. Ngunit, may mga kamay at paa ang tatay. Kaya niyang magtrabaho. Naniniwala ka ba? Ang buhay nating dalawa, tiyak na magiging mas mabuti. Naniniwala. Ayos lang yan. Sige na, sige na. Huwag nang umiyak ah. Tatay, gagawa ako ng isang magic trick para sa'yo. Gusto mo bang makita? Gusto. CJ. Hihiram ako ng iyong kutsilyo. Tingnan mo ah. Itong mansanas. Ngayon, hindi ba ito? Masyadong maganda. Tingnan mo ulit. Cute ba? Cute. Kaya, itong mansanas, kahit na hindi ito maganda, pero, maaari pa rin itong magdala ng saya, di ba? Tungkol sa buhay natin. Pareho lang. Ano bang mahirap dito? Umiti ka lang. Lumipas na. Subukan mo nga. Pinili pa ni Papa para sa'yo. Pinakamapula. Tikman mo kung matamis o hindi. Matamis? Kain ka pa ng marami. Bukas si Papa. Sige, hanapin mo ang nanay mo. Likaiksin, anong iniisip mo dito? Di ba? Yung tatay mong nangangalakal. Nang muli na naman sa'yo. Baka iniisip ang tunay na nanay mo. Sayang naman. Kahit ang sariling ina ay hindi na siya gusto. Iniwan sa tabi ng daan. Bakit hindi ka nagsasalita? Naging pipi na. Tulad ng tatay mo. Tahimik na problema. Hindi mo pwedeng banggitin ang tatay ko. Sabihin mo lang, ang tatay mo ay isang pulot ng basura. At nakapulot pa ng katulad mong pangit na kalakal. Naglakas loob kang itulak ako. Anong ginagawa mo? Sino ang unang umakto? Guro. Si Likaiksin. Itinulak niya kami. Humihila pa rin. Sinaktan niya ako. Hinawakan pa niya ang buhok ko. Likaiksin. Bakit ka nanakit? Alam ng guro. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya mo. Pero kahit ano paman, hindi rin pwedeng makipag-away sa kaklase. Hindi lang para sa sarili mo. Kailangan mo ring isipin, gaano kahirap ang tatay mo. Para lang mapaaral ka. Magsulat ka ng isang paumanhin. Bukas sa morning reading. Humingi ka ng tawad sa dalawang kaklase na ito. Likaiksin, bakit ka nanakit ng tao? Hindi ko dapat sinuklian. Dapat nagtiis na lang ako. Kung hindi, mag-aalala na naman si tatay. Nakaligtas na naman ako sa gulo dahil sa'yo. Pork lard. Tama. Ano nang nangyari dito? May nangbuli sa school. Wala. Walang anuman, Itay. Nadapa lang ako. Nadapa ka at ganito ang nangyari. Ikaw, bilisan mo at sabihin mo kay Itay. Ano talaga ang nangyari? Kung hindi mo sasabihin, bukas ay pupunta ako kay Guru Zhang. Kasi tumakbo lang ako ng masyado mabilis. Itay, huwag kang pumunta. Itay, huwag kang pumunta. Bodong babae, ikaw. Hindi ka matatakot na magpasok ng gulo, anak. Pero hindi rin ako papayag. Nasaktan ka ng iba. Hahayaan kitang magpahid ng mukha. Tingnan mo nga. Masakit ba? Anak, magpapalit lang ako ng damit. CJ, pumunta ka na magpalit ng damit.
Sige na. Papalikaiksin. Noong nakaraan, akala ko lang yun. Pasensya na sa aking pagkapahiya at kawalang galang. Humihingi ako ng tawad. Bakit ka nandito sa paaralan muli? Guro Zhang. Masaya siyang umuwi kahapon. Nakapuno ng dumi. May mga pasa-pa sa katawan. May problema ba siya sa mga kaklase? Nagkakaroon ba ng alitan? Sa pagitan ng mga bata, magkaroon ng maliit na alitan. Normal lang din naman. Pero, gusto ko pa rin sanang makipag-usap sa inyo. Para maintindihan pa ang sitwasyon. Si Likaiksin ang unang umatake. Dahil iniisip ko ang bata. Na may problema sa ugali. Dahil ito sa mga dahilan ng pamilya. Sa pagkakataong ito, pinapagawa ko lang sa kanya. Na sumulat ng isang pagsusuri. Nasugatan pa niya ang kaklase. Kung magreklamo ang mga magulang ng iba, kailangan ninyong magbayad ng gastusin sa medisina. Ang batang ito ay nanakit ng tao. Tama nga, hindi tama. Pero masaya ang anak ko. Karaniwan, napakamaunawain niya. Sigurado akong may nangyaring hindi maganda sa kanya. Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Tatay ni Likaiksin, may espesyal na sitwasyon ang pamilya mo. Kaya kailangan mong disiplinahin ng mabuti ang bata. Hindi dahil walang nanay na nagtuturo, ay pwede nang pabayaan. Ginoong Zhang, pakiusap, maging maingat ka sa pagsasalita. May tatay ang anak kong babae na nagtuturo. Itinuro ko sa kanya na makisama sa kapwa. Itinuro ko sa kanya na kapag siya'y inaapi, hindi siya dapat manahimik. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, hindi ko dapat isisi lahat sa aking anak. Ang dapat isulat na pagsusuri, ipapagawa ko sa kanya. Hindi ako ang dapat magbayad. Babayaran ko rin. Pero, hinihiling ko rin sa paaralan na disiplinahin ng maayos ang mga bata na mahilig mangbuli at makipagsalita ng masama. Kung hindi ninyo sila kayang disiplinahin, ako bilang ama, bahala ka na. Masaya, Papa. Sinasabi na naman ba ni Guro Zhang na tungkol sa'yo? Mali ako. Hindi ko dapat sinukuan. Tanga mong bata. Tanga ka. Anong mali mo? Sabi ni tatay kay Guro Zhang. Ngayon, dahil sila ang unang nang bully sa'yo, ikaw ang nagbalik ng palo. Tama ba? Alam ni tatay. Ngayon, hindi kita pwedeng sisihin. Pero, sa susunod, ikaw pa rin. Kung may problema, bumalik ka lang at sabihin sa tatay mo. Tatanggapin niya ang kanilang usapin. Pero may isang bagay ako. Kung sakaling sila ang manakit sa'yo, hindi ka pwedeng manahimik lang at tanggapin ang sakit. Alam mo ba? Tatay, hindi na kita bibigyan ng problema. Mula ngayon. Bodong bata. Ano bang problema dito? Tara, uwi na tayo. Tatay, nagluto ako ng steamed egg custard para sa'yo. Tara, uwi na tayo. Tatay, nagluto ako ng steamed egg custard para sa'yo. CJ, kapag natapos mo na, matulog ka na ng maaga. Bukas, tatay, ihatid kita sa paaralan. Sige na. Isang 908. 200. Anong nangyari? Tingin ko sa'yo nitong mga nakaraang araw.
Parang malungkot ka. Nandyan ka pa rin sa issue ng masayang paaralan. Nga. Naiipit ang bata sa loob. Nasa isip ko. Mas lalo akong nababahala. Kaya kong harapin ang mga nakatutok na bala. Pero hindi ko kayang harapin ang mga tsismis ng iba. Sa baryo, lahat ay mahilig makipagsismisan. Sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang. Si Kaiksin ay isang mabuting bata. Pero medyo masakit ang kanyang kapalaran. Ikaw na tatay, dapat kang maging mas kalmado. Kung hindi, hayaan mong si Auntie Xiaoqi, na madalas na magpunta sa paaralan. Bigyan mo ng pagkakataon ang bata, para makapagpakita. Anong klaseng salita yan? Gusto kong hanapin. Para mahanap din siya ng kanyang tunay na ina. Ang batang walang tunay na ina ay talagang may depekto. Talagang may depekto siya. Kulang sa disiplina. Narinig ko na nakipag-away pa sa paaralan. Isang batang babae pa naman. Napaka-wild. Sobrang wild. Napaka-wild. Masaya. Tapos na ang klase. Masaya ako. Dumating ka ng tama. Inay nagluto ng sabaw para sa'yo. Magiging okay na yan. Bakit ka umiiyak? Anong nangyayari? Sabihin mo kay inay. Tama ba? May nagsasalita na namang chismis. Magpakabait ka. Huwag mong masyadong alalahanin. Ang tatay mo, siya ang pinakamamahal sa'yo sa buong mundo. May tiyahin ka pa na nagmamahal sa'yo. Di ba? Tanga mong bata. Tingnan mo. Ngayon, kakain tayo dito sa tiyahin. Gagawa ulit ang tiyahin ng steamed egg. Ano sa tingin mo? Mama, ito ba talaga? Ay parang kay tiyahin Xiaoqi. Salamat, tiya. Naghihintay si Itay na kumain ako. Masaya. Itong sabaw. Kuya Tiansheng. Bakit ka nandyan? Masaya, kahapon pumunta siya sa akin. Pulang-pula ang mga mata. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Hindi rin niya sinabi sa akin. Sobrang sakit ng loob ng bata. Alam ko. Sisi ko ito. Sisi ko dahil wala akong kakayahan. Maaari kong isara ang bibig ng iba. Ngunit hindi ko kayang isara ang puso ng iba. Bakit mo naman siya masisisi? Sila ang mga taong walang preno sa bibig. Chayan Shengji, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo. Si Kaiksin, masyado siyang nag-iisip. Sobrang maunawain. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Paano ko hindi siya mamahalin? Gusto ko sanang ibigay ang puso ko sa kanya. Xiaoqi, ano sa tingin mo? Baka ako ang nagpalugmok sa bata. Chayan Shengji, masaya akong makasama ka. Kung alam lang niya na ganito ang nararamdaman mo. Ang lungkot naman. Bakit may ganitong isip? CJ, pag-iisipan ko ulit. Masaya. Kumain ka ng candy. Walang anuman, Itay. Kumain ka. Tatay, hindi kumakain. Ito ang binili ni tatay para sa iyo. Halika. Matamis ba? Sobrang tamis. Masaya ako. May tanong ako sa iyo. Tita Xiaoqi, mabuti ba sa'yo? Alainan. Kung si Tita Xiaoqi ay araw-araw na pupunta sa bahay natin. Para sa'yo, nasuklayin ang buhok at samahan kang gumawa ng takdang aralin. Parang si Mama. Sa tingin mo, okay ba? Tatay, sapat na sa akin na ikaw ay nandyan. Si Tita Xiaoqi ay mabait. Pero,
Ayaw ko ng nanay, gusto ko lang ng marami. Tatay, basta ikaw ay maging maayos. Gumawa ng takdang aralin. Chayan Sheng, anong iniisip mo? Wala naman. Hindi na ako maninigarilyo. Nakikita kong parang wala ka sa sarili. May nangyayari sa bahay. Pero masayang bagay. Elfeng, sa tingin mo ba? Medyo. Makasarili ako. Anong ibig mong sabihin? Palagi akong nag-iisip na dapat ay masaya ako. Nangangamba na siya'y maapektuhan. Pero kung sakali, kung mas magaling pa ang kanyang mga tunay na magulang kaysa sa akin, ibig bang sabihin ay naantala ko ang bata? Chayan Sheng, sa ating baryo, ikaw ang may pinakamabuting puso. Sinalba mo ang batang ito at inalagaan sa loob ng maraming taon. Normal lang na mahirapan. Pero sa totoo lang, bilang ama, dapat isipin mo ang kinabukasan ng anak mo. Sa aming na yon, ganito ang kalagayan. Yung iba, mga bata na mahilig makialam. Kung masaya sila, nandyan sila sa tabi ng mga magulang. Bakit kailangan pang magdusa ng ganito? Hindi pwedeng maging ganito ka makasarili, Itay. Kailangan mong gumawa ng kahit anong bagay para sa'yo. Bakit mo ako tinawag? Anong nangyari sa mukha mo? Bakit ang pangit ng itsura mo? Xiaoqi. Inisip ko ito ng ilang araw. Tungkol kay Kaiksin. Anong nangyari kay Kaiksin? Gusto kong maghanap ng kanyang tunay na mga magulang. Chayan Shengji, baliw ka ba? Ilang taon na ang nakalipas. Saan ka maghahanap? Gusto mong maging masaya. Pero tuluyang nasasaktan hanggang mamatay. Hindi ako baliw. Mas malinaw ako kaysa kailanman. Xiaoqi, hindi mo ba nakikita? Sa kabila ng kasiyahan, ang nasa puso niya ay ang ina. Ngunit hindi lang niya masabi sa salita. Natatakot siya na masaktan ako. Natatakot siyang isipin ko na ayaw ko na sa kanya bilang ama. Pero, paano ko siya mapapayag na buhatin ang ganitong kaisipan habang buhay? Na pinapansin ng iba. Kung sakaling matagpuan siya, gusto nilang ibalik si Kain, ano ang gagawin natin? Kaya mo bang iwanan siya? Mahal ka ba ni Kain? Ayaw kong iwanan siya. Kahit mamatay ako, ayaw kong iwanan siya. Pero, hinahanap din siya ng kanyang tunay na mga magulang. Kung sakaling may dahilan sila noon, na talagang mahirap, hindi ko maiiwan ang bata, na walang kasama. Para malaman ni Kai, kung saan siya nagmula. Hayaan siyang pumili ng buhay na gusto niya. Kapatid na Chayan Sheng, bakit mo naman kailangang ganyan? Ako ang tatay niya. Gusto kong alagaan siya habang buhay. Sa usaping ito, wag mo muna siyang sabihin. Wag nating hayaang umasa lang siya ng walang kabuluhan. O kaya, walang dahilan para matakot. Masaya. Uminom ka ng tubig. Magpahinga ka. Salamat, Itay. Salamat, Itay. 开心啊，爹
May gusto akong itanong sa'yo. Mag-usap lang tayo ng walang direksyon. Basta kwentuhan. Tingnan mo yung nasa telebisyon. May mga bata na nawalay sa mga magulang nila noong bata pa sila. Tapos, nahanap din sila ulit. Magandang bagay ba yon? Tatay, wala akong hahanapin na iba. Sapat na sa akin ang tatay. Tatay, huwag mo akong iwan. Masusunod ako sa iyo mula ngayon. Kakainin ko ng kaunti. Hindi na ako gagawa ng gulo. Tatay, CJ. Bobo ka. Anong sinasabi mo? Paano naman pwedeng ayaw sa iyo ni tatay? Sinasabi lang niya yun ng walang kwenta. Huwag mong paniwalaan, ha? Sino ba ang ayaw ni tatay? Hindi pwedeng ayaw sa atin. Para lang mapasaya tayo. Ikaw ay kayamanan. Kayamanan, ikaw ay anak ng ama. Puso ko. Huwag nang umiyak, huwag nang umiyak. Okay ba? Maraming pagkakamali. Hindi na muling magsasabi ang ama ng ganitong mga salita. Huwag nang umiyak. Chayan Shengji. Sa tingin ko, mas mabuti pang itigil na lang natin. Tingnan mo, natakot si Kaiksin. Parang ano na. Kung ayaw ng bata, huwag na lang tayo. Walang anuman, Hui, dahil sa takot niya. Kaya kailangan kong gawin ito. Takot siya, hindi sa paghahanap ng pamilya. Takot siya na mawala ako. Paano naman ako magpapabagal sa buhay ng bata? Hintayin mong matapos ang abala na ito. Minsan ay walang gaanong trabaho sa bukirin. Pupunta ako sa lugar kung saan siya nandoon. Mag-imbestiga sa paligid. Kahit na mayroon lamang 1 sa 1,000,000 pag-asa. Kailangan kong subukan. Para sa kanya, kailangan kong gawin ito. Para maging masaya, kumain ka ng marami. Ngayong umaga, Dad, ihatid kita sa paaralan. Walang anuman, Dad, kaya ko na. Walang problema si Dad. Kaunti lang ang trabaho ni Dad ngayon. Sa daan. Tatay, babalik ka ba mamaya para sunduin ako? Siyempre, kailan ba ako nang loko sa'yo? Kaya't magtapat tayo. CJ, halika. Hawak kamay, taas kamay. 100 taon, hindi magbabago. Tatay, nangako ako sa'yo. Ngayong hapon, ako ang unang maghihintay sa pintuan ng paaralan. Mabilis ka. Chayan Sheng, anong nangyari? Natuwa ang kaluluwa at pumunta sa paaralan. Ngayon, nangako ako sa anak ko. Nasasamahan ko siyang sunduin pagkatapos ng klase. Talaga namang anak ko ay parang maliit na yakap ng ama. Nakakainis ka na. Mag-relax ka na, punta na. Kami na ang bahala sa trabahong ito para sa iyo. Ayos lang. Salamat sa inyo. Kakausapin ko kayo sa isang inuman sa susunod. Sige, mauna na ako. Masaya. Masaya ka ba ngayon? Basta masaya, ayos na iyon. Tara, uwi na tayo. Sumisikat na ang araw sa kanluran. Talagang dumating si Li Tianxing para kunin ang bata. Itong batang nakuha mo lang. Natatakot ka bang mawala siya? Inaiii, mas mabuti pang mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kukunin ko ang sarili kong anak na babae. Natural lang ito. Huwag mo na siyang pansinin. Bumalik na tayo sa bahay. CJ. Punong barangay. Chayan Sheng. Punong barangay. Bakit ka nandito? Gusto ko sanang magtanong tungkol sa isang bagay. Ito kasi, mga 7 taon na ang nakalipas. May naaalala ka ba? Doon sa malapit sa ating baryo. Mayroon bang isang pamilya? Nawalan kami ng isang babaeng bata. Siguro ay ipinanganak noong taglamig. Chayan Sheng, bakit mo tinatanong yan?
Masaya siya. Ito lang. Lumalaki na ba ang bata? Naisip ko lang, ang mga tunay na magulang niya, noon ay napilitang gawin ito. Marahil ay maaari siyang. Hindi ko sinasabi ito sa iyo. Mahirap ang sitwasyong ito. Matagal na kasi itong nangyari. Kahit na maliit lang ang lugar natin. Pero maraming tao ang dumadaan at umaalis. Noong una, talaga namang may nagbato ng anak niya. Kaya't siguradong magulo na sana. Walang balita. Malamang, sadyang itinapon lang talaga. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Alam ko ang tungkol dito. Talagang hindi ito madali. Pero kapag nakikita ko ang bata na ganyan ako. Punong baryo. Malawak ang iyong koneksyon. Malawak ang iyong koneksyon. Pakiusap, bantayan mo lang ako ng mabuti. Magtanong-tanong ka. Okay ba? Isipin mo na lang na humihingi ako sa'yo. Sige, tatanungin ko. Pero huwag kang umasa ng sobra, ha? CJ, kaya. Salamat, Kapitan ng Nayon. Sige, aalis na ako. At Long. Hindi ka ba abala lately? Halika, halika. Manigarilyo tayo, manigarilyo tayo. Matagal na tayong hindi nagkita. At Long. Kausap ko lang sana kayo. Tungkol sa isang bagay. Sabi mo, ikaw ay naglakbay sa Hilaga at Timog. Marami kang nalalaman. Ikaw talaga. May naaalala ka ba? Mga 7-8 taon na ang nakalipas. Doon sa kalsadang rural malapit sa ating Nayon. Sa paligid na iyon, may nakita ka ba na isang estrangherang babae na naglalakad-lakad doon? O sabihin na lang, narinig mo ba tungkol sa kabilang Nayon? Sino ang nagkaanak ngunit hindi nag-alaga ng bata? Walang nag-alaga ng bata. Paano ko matatandaan yan? Matagal na kasi. Tama. Anong nangyari? Walang anuman. Walang anuman. Sismis, sismis. CJ, sige, umupo ka na. Ayos, ayos, ayos. Sige, maglalakad-lakad pa ako. CJ. Ayos. Aalis na ako ah. Longji. Paalam. Dapat ba akong magpatuloy sa paghahanap? Naghahanap na ako. Kung sakaling matagpuan ko talaga. Sana'y masaya ako. Baka maging estranghero siya sa akin. Ngunit kung hindi ako maghahanap, hindi ba ako? Pasensya na, anak. Yii, bukas ang nanay mo. Dadalhin ka sa syudad, maglalaro ba kayo? Gusto ng nanay ko na bigyan ako ng bagong bag. At kakain kami sa glese. Sobrang naiinggit ako sa'yo. Lika Iksin, dinala ka na ba ng tatay mo sa syudad? Kailangan kumita ng pera ng tatay mo. Wala siyang oras para dalhin ka doon, di ba? Walang oras ang tatay ko para dalhin ako sa syudad. Pero nagluluto siya ng sunny side up para sa akin. Kapag ako'y may sakit, dalhin mo ako sa ospital. Ibibigay niya ang lahat ng mabuti. Para sa akin. Ang tatay ko ang pinakamabuting tatay sa mundo. Wala akong ginugusto sa iba. At, hindi ako walang halaga. Pumili lang ang tatay ko sa akin. Mas mahal niya ako kaysa sinuman. Masaya akong bumalik. Ngayon sa paaralan. Anong masayang nangyari? Walang masyado, tatay. Ayaw ko lang makialam. Anong sinasabi nila? Ano? Sobrang sakit na ang nararamdaman ko. Kung ano ang sinasabi ng iba, wala akong pakialam. Hindi na ako nagmamalasakit. Huwag ka ring masyadong mag-alala sa aking mga bagay.
Anong katotohanan? Anong may kinalaman o wala? Hindi na mahalaga. Ang anak ko ay anak ko talaga. Ang gusto ko lang ay masaya siya. Ngayon niya, kakaunti lang ang nakapagpapakalma sa kanya. Paano ko siya muling sisirain? Gusto kong masaya siya. Mas mahalaga pa ito kaysa sa kahit ano pa. Ganito na lang. Nais malaman, nais makatuklas, maghangad ng kabutihan at kagandahan. Aking tahanan. Kaibigan kong si Likaiksin. Ipakita mo na ang iyong sanaysay. Basahin mo para sa lahat. Aking tahanan. Maaaring iba ito sa iba. Walang nanay dito. Ako lang at si Papa. Dahil, ako ang anak na nakuha niya. Gusto ko ang aking tahanan. At gusto ko rin ang aking Papa. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring, wala na ako sa mundong ito. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Magaspang ang kanyang mga kamay. Maraming kalyo. Ngunit gamit ang mga kamay na ito, piniprituhan niya ako ng pinakamasarap na itlog sa mundo. Hindi naman malapad ang kanyang mga balikat. Ngunit minsan niya akong binuhat ng may lagnat. Tumakbo sa madilim na daan upang maghanap ng doktor. Hindi siya maraming sinasabi. Pero ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang gawa. Na ako ang kanyang pinakamahalagang yaman. Gusto ko lahat ng ibinibigay niya sa akin. Kasama na ang lumanyang damit. At ilang murang laruan. Lahat ng iyon ay bahagi ng mundong ito. Ang pinakamahalaga para sa akin ay ang kahirapan namin ang tatay. Maaaring isang uri ng kayamanan. Noong una, nalungkot ako dahil sa pagiging iba. At natakot ako. Ngunit ngayon, naunawaan ko na. Ang pag-ibig ay hindi kailangang ikumpara sa iba. Hindi mo kailangan pakinggan ang sinasabi ng iba. Mayroon akong buong pagmamahal ng aking ama. Mayroon akong isa. Kahit na simple, ngunit puno ng init ang aking tahanan. Ito ang aking tahanan. Mahal ko ang aking tahanan. Mahal ko ang aking ama. Maganda ang pagkakasulat mo ng sanaysay. Nakakaantig. Guro, noong una, mali ang opinyon ng guro tungkol sa iyo at sa iyong ama. Mali iyon. Kung masama ang sinabi. Ginawa ng guro sa harap ng buong klase. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ang iyong ama ay talagang mahusay na nagturo sa iyo. Magaling ka. Gagawan kita ng steamed egg cake. Ano sa tingin mo? Tatay, Tita Xiaoqi. Bakit, masaya ka ba? Kung sana. Palagi na lang siyang pumunta sa bahay namin sana. Nagsasabi lang ng kalokohan yung batang ito. Nagsusulat ng takdang aralin. Xiaoqi. Xiaoqi. Ngayon, masaya. Siya. Yung tungkol sa kanya. Huwag mong masyadong papansinin ang sinasabi niya. Sinasabi lang niya yun ng walang kwenta. Kapatid na Tianxing, sa tingin mo, sinasabi lang ba ng bata yun ng walang kwenta? Kapatid na Tianxing, sa mga taong ito, tinitingnan kita kung paano lumaki ang kasiyahan. Alam kong gaano kahirap para sa iyo. Alam ko rin kung gaano ka kabait. Talagang humahanga ako sa iyo. At naaawa sa iyo. Ang kasiyahan ay isang mabuting bata. Gusto ko siya mula sa kaibuturan ng aking puso.
Kung sa tingin mo ay okay lang. Handa akong makasama ka. Para bigyan ang bata ng mas kumpletong tahanan. Ako, wala akong kahit ano. At may dalang bata pa. Natatakot ako na mapahiya ka. Kapatid na Sheng, hindi ako natatakot na mapahiya. Ang gusto ko lang ay ikaw. Mabait ang puso. Maunawain at maalalahanin. Kahit mahirap ang buhay, ano ba? Kapag nagkakaisa ang puso ng tao, kayang ilipat ang bundok tae. Maganda. Tatay. Tatay. May sasabihin ako sa iyo. Tatay at si Tita Xiaoqi ay nagbabalak sa hinaharap. Magsama-sama sa buhay. Sa tingin mo, magiging posible ba? Magiging posible. Magiging ama. Sobrang saya ko. Totoo. Ayos. Basta masaya ang anak ko, ayos na. Sa hinaharap, tayo na. Talagang isang pamilya. Ayos. Gumawa na tayo ng takdang aralin. 8 song. Dumarating. Na. Longji. Ngayon, ay isang magandang araw. Chayan Sheng. Xiao Kui. Kayo, dalawang mabuting tao. Sa wakas ay nagkakasama na. Simula ngayon, isang pamilya na kayo. Maayos at mapayapa. Gawin mong masaya ang mga araw. Napuno ng kasiyahan. Masaya. Sa hinaharap. Pero may mga magulang ang batang ito. Binabati kita. Tingnan mo, may dala pang regalo. Dali, dali, dali. Pasok kayo. Kasiyahan. Pasok kayo, pasok kayo. Kasiyahan, pasok, uminom muna ng tubig. Lahat ng direksyon. Hindi ko kailangang malaman kung saan ako nanggaling. Dahil alam ko na. Dito ay ang pinakamaganda kong tahanan. Masaya ka bang bumili ng 100 kahon ng lapis nang ikaw ay lumaki? Masaya ka bang bumili ng 100 kahon ng lapis nang ikaw ay lumaki? Ikaw ba ay bumili ng 100 kahon ng lapis nang ikaw ay lumaki? Ikaw ba ay bumili ng 100 kahon ng lapis nang ikaw ay lumaki? Masaya ka bang bumili ng 100 kahon ng lapis nang ikaw ay lumaki? Ngunit huwag kalimutan siya, dahil kapag umalis ka sa maliit na nayon na ito. Ngunit huwag kalimutan siya, dahil kapag ikaw ay nasa maliit na nayon. Ngunit huwag kalimutan dahil kapag ikaw. Ngunit huwag kalimutan siya, dahil kapag umalis ka sa maliit na nayon na ito. Kung ikaw ay titingin pabalik, maririnig mo ang kanyang puso. Kung ikaw ay titingin pabalik, makikita mo ang kanyang puso. Umaasa ako na ang mga tao sa labas ay makapagbigay ng higit pang pasensya. Umaasa ako na ang mga tao sa labas ay makapagbigay ng 3 bahagi ng pasensya, kahit na may mga pagkakamali. Mayroon bang itinuro siyang mali, hindi ba siya naging magandang halimbawa para sa iyo? Muyu. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng lakas ng loob upang maglakbay sa ilalim ng ulan.
Siya ang kapalaran, 1 buwan na inilagay sa iyong likuran.